O sige po, dito sa 2 Timothy ulit, pabalik tayo doon sa verse natin, ha? Okay na ba, Badong? Whole body lang. Sabi niya gano'n, mga tagubilin tungkol sa panalangin. Una sa lahat, hindi mo pagpe-pray ang sarili mo. Ayan ang nakalagay dito, una sa lahat. Hindi mo pagpe-pray yung sarili mo, yung negosyo mo, yung pamilya mo. No, sabi niya, una sa lahat. Ang dapat nating ipag-pray, pakikiusap. Sabi niya gano'n, paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, pananalangin, pamamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari. Ang una nating ipagpe-pray ay ang gobyerno. Hindi yung sarili mo, hindi yung prayer request mo, hindi yung pusa mo o kapitbahay mo. Ang sabi niya, ang na-expect ng Diyos na pagpe-pray mo ay ang gobyerno. No? Ay huwag kayong magalit sa akin kasi binabasa ko lang naman. No, ito yung bilin sabi niya, una sa lahat. No? Parang ang sarap ng nung yung iniinom na yung may letter C. Ano ba 'yun? No, parang ang sarap na tapos ang lamig. No? No, nagpaparinig po ako. Joke lang. Pero kahit hindi joke, sabi niya ganyan, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan. Sabi mo sa katabi mo, naghahari-harian ka ba? Kailangan kitang ipag-pray. No? Mga hari at may kapangyarihan upang, sabi niya, para makapamuhay tayo ng tahimik, payapa, marangal, at may kabanalan. Apat ito. Ang prayer mo ang kokontrol sa mga nanggugulo. Sa aalis ng kapayapaan. Ay, ang gulo dito sa baler eh. Abay, kaya nga may rema dito eh. Hindi ba? Ay, ang gulo sa Isabela, kaya nga may rema sa Isabela eh. Ay, ang gulo sa Bulacan, kaya nga may rema sa Bulacan eh. This is my mission to plant a praying church. Ang trabaho ng mga simbahan ay manalangin, makiusap, ipaabot ang mga kahilingan sa Diyos, mga pamanhik at pasasalamat. Na kahit na ganito ang sitwasyon natin, magulo, hindi naman magulo yung makalat lang naman ngayon eh. Kasi may laya tayong makinig ng salita ng Diyos. Mamaya may tatawagin ako na doon sa ibang bansa. Hindi pwedeng mag-service ng ganito, hindi pwedeng maglagay ka ng tarpaulin sa labas dahil kukulong ka. Nagsabi niya ganun, yung panalangin mo ang kokontrol doon sa mga gustong kumontrol. Ganun ang laki ng autoridad at kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos na kokontrolin mo yung mga gustong kumontrol. Ayaw kang payagan ng tatay mong nag-aari-arian. Abay, ipanalangin mo. Bakit kasi? Ikaw ang kokontrol doon sa mga gustong kumontrol. Magkakaroon tayo ng kalayaan, payapa, na makakapagsimba ko, na walang hadlang. At kahit na hindi ako nagiinom ng alak, walang kumukutya-kutya sa akin, malaya akong mabuhay ng banal. Ayun ang sabi rito eh. Sabihin niya nga sa katabi niya, katatapos lang natin kumain, bakit ang tahimik mo? Gayon din naman ang gawin ninyo para sa mga hari, may kapangyarihan, upang para makapamuhay tayo. Tingnan niyo, interesado niyo sa buhay natin. Ay, dito mahirap ang buhay. Mahirap ang gospel dito. Aba, nilagay nga ang rema dyan. Para maging madaling magsimbang mga tao nang walang nangungutya, walang humahadlang. Tayo inaasahan ng Diyos. This is my mission. To plant a praying church. Hindi church lang, kundi a praying church.
In every town, in every... Alam niyo, hindi pa nga nagsasama rito, every barangay. Tapos sasabihin lang ganun, may nagtayo lang simbahan riyan, wala namang etiketa. Saan? Doon sa bandaro, doon. Malayo eh. Kung sabihin natin yung buong baler, kakasya ba dito? Hindi naman ah. Ba't ka nagagalit kung may magtayo doon? Hindi naman kakasya yung populasyon ng buong baler, damot mo. Maliban lang kung sa loob ng simbahan mo, doon sila magsisimbahan. Ibang usapan yun. Kasi may nagganyan sa amin noon. Kasi yung simbahan namin noon, malaki. Sabi nung may pumunta, sabi, pwedeng makipag-pray? O, makipag-pray? Pwede, sinama niya kongregasyon niya. Sige, doon kayo sa prayer room. Pray kayo. Susunod na linggo, sabi niya, pwedeng makipray? Di sige, sabi ko, pray. Ingay nilang mag-pray. Okay lang. Kami mga taga-Rema, sa labas na nagpe-pray. Sa hall. Sila sa loob ng prayer room. Okay lang, prayer naman yan eh. Susunod na linggo. Sabi ng pastor, pwedeng makipray. Nadi-disturbo yung prayer namin. Pero okay lang. Pwede naman kami mag-pray sa labas, sa hall. Abay, ika-4 na linggo, sabi niya, pwedeng gamitin namin itong simbahan niyo para simbahan din namin. Parang unethical na, di ba? Hindi na kami pumayag. Yan. Pinagalitan ni Pastor Danny. Laki ng mata ni Pastor Danny, nagagalit. Malaki pa sa'yo. Gayon din naman ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik. Tingnan niyo yung katahimikan ng buhay natin. Yung nakadepende sa Rema. At payapa. Nakadepende sa Rema. Sa church ng Rema. Tinawag tayo para ipanalangin, para magkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Marangal at may kabanalan. Alam niyo mga kapatid, doon sa lugar namin, doon sa bahay namin. Bago ka pumasok doon sa lugar namin, may dadaanan kayo, bababa ka ng jeep, no? O kaya bus. Depende. Ngayon, may dadaanan ka siguro mga 3 beses na ganito ang laki. Inuman. Talagang maagos ang beer. Starting alas 6 hanggang hanggang, hindi ako nagkakamali, siguro hanggang alas 4, alas 5. Mga ganito kalaki. Tapos, yung mga may second floor na na video ko yan. Sige, kantahan. Please release me, let me go. Nagkakantahan sila na video ko yan. Sabi ko, nagkakaintindihan pa sila magkakatikit. Video ko eh. Subok-subok kung makakita kita, titiwalag kita. Dapat di nakikita ang Krisyano ron. Okay po. So, talagang pagdadaan ka, amoy alak at ingay. Yung video ko rito, nagkakantahan silang lang. Sabi ko, parang hindi na sila nagkakaintindihan kasi ako, di ko na naintindihan eh. So, inuman siya talaga. As in, inuman. Eh, sabi kong ganun. Ang daming na-attract dito eh. Tumayo kaya ako doon sa gitna, magsisigaw. Sabi ko, mga kababayan ko. Hindi. Sabi kong ganun. Na masakit sa puso. Ang hirap gayain sa simbahan, pero ang daling gayain sa beer house. Kaya ang ginawa ko po, sabi ko, pa-project ako. Every time dadaan ako, titigil ako sandali. Mga 3 seconds lang, sinusuway ko ang espiritu ng paglalasing sa lugar na to. Sa pangalan ni Jesus, alis na ako. At kinabukasan, dadaan na naman ako, sinusuway ko ang espiritu ng alak, espiritu ng bisyo. Bakit? Makakaamoy ka ng marijuana eh. So may nagiinom, may marijuana. Siguro may nagsasabi, hindi ko alam. Ayoko naman tanongin. So sinasabi ko, sinusuway ko ang espiritu ng paglalasing, espiritu ng alak, espiritu ng bisyo sa lugar na to, sa pangalan ni Jesus. Diretso na naman ako. Alam niyo, hindi ko na malayan eh. Minsan dumaan ako, sabi ko, sinusuway ko. Bakit wala nang lasingan? Pinasara. Yung prayer mo ko control. Hanggang mula nun, before pandemic pa yun. Hanggang ngayon, wala nang pandemic, sarado pa rin. Nakuha niyo mga kapatid? Sino ko control? Tayo. What is 3 seconds?
na pumunta ka ron sa pumunta ka ron sa beer house, sabi mo ka ron, sinusuway ko ang espiritu ng house. Joke lang. Sinusuway ko, uy, thank you. Thank you ha. Sinusuway ko ang espiritu ng alak sa ganun gawin mo, kulamin mo. Pag nahuli ka ng bouncer doon, suntokin ka niya. Pero hindi. Napansin ko din, sabi ko, tumala ba? Siguro mag-4 na taon na, hanggang ngayon sarado. Ano nangyari? Nakukuha niyo mga kapatid. Tayo ang binigyan. Hindi ka naman mag-aaway, hindi ka naman mangguguloy. Mananalangin ka lang. What is 3 seconds? Every day. Hanggang sa mag-close yan. Tapos ito na naman, di tahimik. Maya-maya, madaling araw. Ako po ay paniki. Kayo din naman ay paniki. Bakit? Opening prayer ka, ba't ako? Closing prayer ka, ba't ako? O di ba di paniki din kayo? Kasi pagka yung magliliwanag na, doon ako natutulog. No, bakit? Takot ako sa liwanag. Ano ka, vampira? Ngayon, pagdating po ng alas 5, mayroong isang religion doon sa Mandaron. Biglang yung bubuksan yung amplifier at trompa. Alam niyo yung trompa? May trompa pa ba rito? Noong panahon namin nila Kuya Kabog, mga trompa ang ginagamit namin eh. Yung mga speaker na nakalagay sa pole na nakatutulog yan. Sabi ko, ba't ganito? Alam niyo, naisip ko pagka yung mga sidetrack lang. Minsan nag-iisip ako pagka nakakita ako ng prosesyon. Yung patay. Di ba yung atawal dala-dala na. Sabi ko, lungkot. Nasaan ka man, naroon, sinta. Patay na. Nasaan siya? Minsan naisip kong gano'n na, kumbaga. Pero nakakita po ako doon sa yung, ano ba tawag yung funeral homes? Loyola, San Pedro, yung St. Peter, yung San Pedro Lechon Manok, yung gano'n. Alam niyo, in-invite ako na mag-service sa yung tatay po nung miyembro namin. Alam niyo, nung natapos ang service, kinuha po yung ataol kasi i-cremate. Alam niyo, pinasok na dun sa kwarto, i-cremate. Alam niyo, sabi nung MC, palakpakan po natin ang isang magandang buhay. Ganyan na siya, parang ako awkward. Palakpakan mo yung... Pero ganun palang ginagawa nila. Bakit kaya kapag kayong namatay yung tao, bakit malungkot? Hindi po pwedeng masaya. Kasi bandang huli, kapag kayo una, malungkot, pero bandang huli, nagpa-parlor games na, hindi nyo alam. Maganda sana yung posisyon. Sa halip na yung buhat lang kita'y makilala. Alam niyo yung kantang yun? Hindi na kasi, patay na yung mga nakakaintindi nun. So, sobrang tagal. Iniisip kong gano'n, ano kaya ko yung tugtog yung masaya yung dun. Dun. Ano tayo? Ice. Yung maiba lang. Teka, ginigising ko lang kayo. Saan na tayo? Saan tayo? Dito pa rin. Ano pinag-aaralan natin? Yung gano'n, sabi kong gano'n, matutulog ka na narinig, sinarado ko yung bintana pero nag-e-echo. Ano gagawin mo ngayon? If there's something strange in the neighborhood, who you gonna call? The pastor. Sabi niya At yung relihiyon na yun, sa pilitan, persahan. Hindi ka lang papayagang mag-transfer sa ibang religion. Bawal. Makikipagpatayan sa'yo. May freedom of religion tayo rito sa Pilipinas. So po, protektahan ng konstitusyon niya. Pero alam kong mali. Kasi doon sa religion na yun, pwede kang mag-asawa ng 4. So ano religion yun?
Islam. Sabi nga nila yung sabi ng Kristiyano, bakit kayong mga Muslim, pwede kayong mag-asawa ng 4? Hindi pa pwedeng 5, 6, 4 na rin lang, hindi nyo pa dagdagan. Bakit kayong mga Muslim, ganyan kayo, na 4 ang asawa nyo, dagdagan nyo na, gawin nyo ng 7, 8. Bakit pinigil nyo pa ng 4? Sabi ng Muslim, hanggang 4 lang kami. Bakit nga? Hindi pa pwedeng 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang asawa nyo. Sabi niya, Kristiyano na gumagawa noon. Diyan pa kayo. Eh, naririnig kong ganyan, hindi ka naman pwede magprotesta rin. Ano gagawin ko? Pag dito, tuwing umaga, ikaw na espiritu sa likod ng relihiyon na to. Sa pangalan ng Jesus, ginagapos kita. Every time maghingi ka, sige, ikaw na relihiyon. O, hindi tayo mananakit ng tao, bawal yun. I-respeto natin lahat ng tao. God loves the sinner, not the sin. Makikipagtipati ka rin, makikipagtalo ka, walang mangyayari sa'yo rin. Mahalin mo yung kapwa mo. No? Sabi mo sa katabi mo, love kita. Magiging mabait ako sa'yo. Bakit? Be kind to animals. Hindi ganun ka lang ng ganun. Nagbabayin ka. Sa pangalan ni Jesus, ang Espiritu sa likod ng relihiyon na to. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol kita. Paulit-ulit ka lang yan. Alam niyo, maya-maya, sabi ko, ba't nawala? Tumigil. Nanahimik. Eh, yung lugar kasi namin may gwardiya. Parang looban kasi yan na village yan, na merong gwardiya. Ngayon, nung nagpunta ako, kinausap ko yung gwardiya, sabi ko, guard, ano nangyari doon sa maingay na alas 5? Sabi niya, yung sabi niya. Oh, sabi ko, ano nangyari? Nireklamo. No, pinatigil ng nakapaligid kasi nga naman alas 5 ng madaling araw nagigising. No? Pray ka lang. Pray ka lang. What is 3 seconds sa prayer? Amen. Kasi sabi niya, tayo daw ang kontrol eh. Amen po ba? Tayo daw ang kontrol para magkaroon tayo ng tahimik na buhay, payapang buhay. Ano pa? Banal at marangal. Sabihin ko sa iyo, hindi ka magkakaroon ng marangal na buhay kapag mahirap ka. Mapipilitan kang magnakaw. Alam niyo ibig sabihin nun? Kapag pray natin, sasagana uunlad ang kapaligiran. Yung sa katabi mo, yayaman ka na. Mababayaran mo ng utang mo sa akin. Hindi ka nakakapit sa patalim. Bakit? Marangal na ang buhay mo. Hindi ka na desperado. Bakit? Kasi marangal na ang buhay mo. At sabi niya, ang makakapagbigay daw niyan ay prayer. Tingnan niyo kung gaano kalaking epekto nito. Yung baler uunlad. Noon, iniisip kong gano'n eh. Sabi kong gano'n, ba't nung bata ako, alam niyo ba yung bus papunta rito? Mula Manila? Ay, naku po. Walang aircon dito noon. Siguro hindi ka pa pinapanganak noon. No? Siguro langgam ka pa lang. Ay, napakan pa. Ay. Wala kang ano rito. Tapos yung walang aircon, so bus. Alam niyo, pagdating ng bus mula Manila, pagdating dito, yung gilid ng bus, yung dingding ng bus sa labas, puro suka. Bakit? Nagsusuka ang mga tao. Sino ba yung mga panahon ng, sila, meron na. Talagang duet sila ng karga ng baby. Oh. Nadagdag ka ng miyembro natin. Bakit? Kasi, alam mo, hindi po ako nag-exaggerate. First time ko punta rito, sabi ko, hindi na ako babalik dahil hilong-hilaw ako. Pero may plano ang Diyos di ba? Kaya, at least yearly, andito ako. Last year, nandun tayo, nung bumabagyo nun Umuulan dun saan ba yun? Basta dun.
At hindi ko makakalimutan doon yung pimiento ni Merna. No? Nung gumawa siya ng sariling pimiento. Bakit naalala mo, Kuya Boy? Nagpaparinig ako. Hindi, ang sarap nung halong gano'n na ano na may tinapay pa tayo na kasi nag-uwian na tayo, ganyan. No? Pero, ito nga eh. Nang nagtaka ako, sabi ko gano'n, ngayon after 5 years, 5 years, 5 years, 5 years, ba't ganun pa rin ang daan? Sumurrender na. Lalo na yung ano, yung daang bilya, alam niyo yun? Ay, nako. Ganun-ganun yun, no? Itong kanili, ewan ko, kanili ba tawag rin? Ganyan-ganyan naman. Pero okay lang. No, ganun-ganun ka kaysa yung ganyan-ganyan ka. Tapos, napakataas na bundok, napakalalim na bangin. Tapos yung dadaanan mo, may uka na. Daming namatay dyan. Na yun ang dadaan talaga, parang kumbaga, ito na impyerno. Kasi hirap. Ang hirap naman talaga. Ngayon, tinatanong ko po, no, ito na may palagay-palagay lang. Ngayon, may tinanong akong taga-Baler. Sabi ko gano'n, bakit ang tagal i-develop ng yung kalsada? No? Nagsawa kami rin sa dagat na yun. Alam niyo ba, yearly ang dagat na yun. Nangihingi ng kaluluwa yan. May namamatay, yearly. Parang ano? Meron nga isang kasamahan tayo riyan eh, yung asawa niya namatay. Diyan, nalunod sa ano, nagbabangka. Ewan ko, professional na mangingisda siguro yun. Nalunod. Tapos nung meron silang nakitang tape, wala pang MP3 nun eh, tape, na kumanta, mister yun. Kumanta siya, na para sa asawa niya, nakita ng mga anak, nailibing na. Kasi nalunod na eh. Nung pinlay nila kumakanta yung mister nasa ilalim ng tubig. Ang tunog. Sabi kong gano'n na may mga hiwaga dito eh. Na sinasabi nga nila, okay. Ngayon, ang tanong ko po, ito. Sabi ko, bakit ang tagal i-develop ng gobyerno yung kalsada? Ngayon, sabi ko, di ko naman alam. Sabi ko, ba't ang tagal ko na napunta rito. Ngayon, ang binigay po niya sagot sa akin, hindi ko alam ha. Ito lang, nagkukwento lang po ako. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi ko alam kung baka totoo to, hindi. Kasi sabi niya, ayaw nila talaga i-develop para yung mga negosyo sa labas hindi makarating. Oo, totoo. Kaso, gumawa si Chris Aquino, gumawa ng pelikulang Baler. Ano nangyari? Yung lupa sa beach, sabsaban ba? Basta doon. Doon pinamimigay. Ngayon, milyones na. Alam niyo pa, isa napansin ko dito sa Baler? Dumami ang simbahan. At ang sabi niya, ikaw ang magbibigay ng karangalan sa lugar niyo. How? By praying. By praying. Yung mga nakapaligid riyan ng mga tao, uunlad at no need gumawa ng kasalanan para mabuhay. Nandun na ba tayo? Hindi pa totally. Pero, papunta na tayo ron. Bakit? Kasi may rema na eh. May rema na. At ito po yung trabaho na iniwan sa atin ng Panginoon na sabi niya, bago ako bumalik, meron pa kayang matatagpuan ang Diyos na pananampalataya. Ang ibig sabihin nun, na pagbalik ko, sabi ni Jesus, meron pa ba akong matatagpuan sumusunod sa huling biling ko? Ano ba yung huling biling niya? Humayo kayo at gawin yung disipulo, ang mga tao, turuan silang sumunod sa lahat ng mga pinag-utos. At sabi niya, at sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. So, ito yun eh. Nagagawa ba natin yun? Nakuha niyo mga kapatid? May kwento lang ako, no? Okay, ito yung mandate, ito yung assignment natin na hindi pagka nagkaroon ng church na picnic tayo, picnic, usong picnic dito, okay lang naman, wala namang problema ron, pero make sure na may time tayo para ipag-pray ang bayan, bansa, ang barangay natin. Pag-pray natin yung governor, pag-pray natin yung mayor, kung sinong nailagay dyan, ipag-pray natin
ang local government, ipag-pray natin itong lugar na, Lord, payamanin mo, papaunlarin mo itong Baler. No? Saan pa? Yung dito Mabo, yung mga nabuksan natin, Lord, paunlarin mo. Ayan sabi niya eh. Para makapamuhay kami ng marangal, ibig sabihin, walang lokohan, walang dayaan, walang scam. Walang kumakapit sa patalim. Kasi marangal ang mga buhay ng mga nakapaligid. Walang inggitan, walang chismisan, kasi walang karangalan doon. At sabi niya, ang makakagawa nito ay yung Rema na nagpe-pray. This is my mission, to plant a praying church in every town, in every municipality, in every city of this province. Kaya nagbubukas ang Diyos ng mga simbahan. At i-close ko po rito, no? Yung nung time na nagbukas po ng simbahan sa San Marcelino, Isabela, Zambales, layo naman. Yung isang kasama natin doon, nakita niya habang nagpe-pray. Doon sa tabi kasi nila, doon sa likod nila, parang quadrangle ng school na lawak, bakante. Nakita niya doon sa gitna nung bakanting lupa, mayroong malaking hukay na dire-diretsong impyerno. Sinkhole kung tawagin. Sa Bible ang tawag nila dito, portal. Na dyan dumadaan ang mga namamatay at dyan lumalabas ang mga demonyo galing impyerno. Hindi naman basta kung saan na lang yan eh. Ewan ko po, may mga nakikita po ako na mga demonyo kapag pinalayas mo, dadaan ng pinto eh. Hindi sila dumadaan dito sa dito sa yung bubong, yung gaganyan na lang, hindi. Either bukas na bintana o pintuan ang dinadaanan nila para lalayas. Hindi ko lang kung bakit. Minsan tanongin ko. Pero parang alam nila, recognize nila na yan ang daanan na dapat yan sa dumaan. Hindi sila akyat bahay. Akyat bahay gang. Alam nila kung saan sila dapat lumabas. May time na na nakakita po ako ng demonyo na nung pinalayas ko. Dumaan ang bintana eh. Bakit hindi dyan sa beam na yan? Dyan sa malaking haligi na yan? Hindi, ewan ko. Parang alam nila. At ito pong worker, nakita niya na may malaking hukay. At ang dami daw mga tao sa paligid nung Sambales. Na lumalakad, tumatakbo papunta rin sa hukay na bulag. Na parang, bakit kayo pumunta rin? Mahuhulog kayo, mamamatay kayo po. Diretso kayo impyerno. Ngayon, pag nalaglag na daw yung tao, doon lang niya malalaman, ano nangyari sa akin? Bigla siyang mabubuksan ng isip. Pero huli na, lahat patay na. Nilagay ang Rema doon sa Zambales para magbigay ng babala sa mga tao. Nakukuha niyo. At ito rin sa Baler. One day, kayo po ay, yung iba sa inyo po, dahil may mga tinawag na pastor dito eh. Yung iba sa inyo ay magtatayo ng simbahan. One day, ang sumampalataya ay maliligtas. Ibig sabihin, alam mo tinawag kang mag-worker, ang sumampalataya, ang sumunod ay maliligtas. Ngunit ang hindi ay parurusahan. Tinanggap ko na nga si Jesus. Tinanggap ko na Si Jesus, sinong sunod? Bakit niya ako tinatawag na Panginoon? Hindi niyo naman sinusunod sinasabi ko. Di ba? Nakalagay sa Bible yan. Si Jesus ay sinong sunod? Tinanggap mo na para suwayin? Paano ililigtas ng tao, paano ililigtas ng Diyos ang isang tao hindi niya mautusan? Paano pagpapalain ng Diyos ang isang tao na hindi niya mautusan? Hindi. So maging aware po tayo rito. Nakukuha niyo mga kapatid. Dahil ito ang kukuling natin dito sa Baler. Yung ibang mga simbahan nagsara na pero
itong Baler, 34 years nagpapatuloy. At marami tayong kailangan babawi tayo. Nagpalitan ng district ito. Wala pa nga district, may Baler na eh. Pero, babawi tayo. Amen po ba? Yung kasaganahan po ng yung nag-uunlaran yung itong Baler, nakadepende sa mga Kristiyano. Sa panalangin ng mga Kristiyano. Yung marangal na mga tao, marangal na establishments, nakasalalay sa prayer ng Tagaret. So, ganun kalaki ang epekto yung ekonomiya ng Baler. Meaning, pati yung dito umabot, pati yung San Luis. Nakadepende sa panalangin natin. Bigat Parang, pwede ba yun? Parang imposible. Kababasa lang natin. At kung natatandaan niyo po yung doon ng camp, yung binasa natin sa magazine, pananagutan natin lahat doon. Amen? Ayan, nandun po ako sa baba, doon dumating kami. No? Nung dumating kami, dito dyan sa baba, sabi ko, dito kaya gaganapin yung itong anniversary? No? Ngayon, sabi ng iba doon, yun siguro kasi may design, ganyan. Pero alam niyo, naririnig ko eh. May kumakanta rito, babae ang pangalan, ang boses, sino ba yun? Sino ba yung pakanta? Ikaw? O di, ikaw siguro yung naririnig ko. Ngayon, pinakikinggan ko yung tugtugan eh. Maganda. Kumaga may dating. No, may anointing. Sabi ko, doon ako sa baba. Tingnan nyo, ang laya-laya nating mag-worship. Samantalang sa ibang bansa, papatayin ka. Kukulong ka. Gitara lang, no? Akin yung keyboard, no? Wala. Bass. Torotot. Pero hindi, gitara lang eh. Okay na eh. Ang ganda nga, sabi kong gano'n, narinig ko yung practice, sabi ko, ang ganda ng dating. Parang kang hinihele. Bakit? Kasi ando na anointing. Pero sa ibang bansa, hindi pwede. Tayo, binigyan ng kalayaan na dapat nating ipagpasalamat. Di ba yung pang-apat yun? Ipagpasalamat. Yung kalayaan natin. Na pwede tayong mag-worship, pwede tayong mag-pray, pwede tayong soul winning, pwede tayong kumatok sa pinto, pwede tayong mag-anniversary, kasi andun yung kalayaan. Kaya isang dahilan para magpasalamat tayo. Iparating ninyo sa Diyos ang inyong pakiusap, bandang huli sabi niya, at pagpapasalamat. Amen po ba? Ngayon, Juby, andito po si Pastora Juby, nagtatrabaho siya sa Jeddah. No, may simbahan siya roon. Ngayon, ngayong anniversary, nagpunta siya mismo rito. No, para umaten ang camp. No? Ay, pwede bang siya po ang district dati ng Rizal. Ngayon si Pastora Abby na eh. Pero si Juby ang dating district at siya ang mga nagtanim. No, alika rito, Pastora. Siya ang nagtanim ng mga simbahan doon sa Rizal. No? So, yung kinakwento po ni Pastor regarding po yung ako po ay nagtatrabaho sa Jeddah. So, obviously po, ang bansang yun ay hindi po kinakilala ang Panginoong Jesus. No? Okay. Ayan po. Kumbaga po, doon, yung mga tao po, sa totoo lang, napaka-spoiled. No, bakit ko masasabing spoiled? Kasi hatid sundo po ang mga miyembro doon. Kasi hindi po kami pwedeng, particular ako, wala po kami sasakyan doon, hindi ko siya alam yung lugar. Hindi katulad pag sa Rizal, kayo mag-commute. Pero po pagdating doon, actually sobrang adjustment ko kasi sanay ako na buong maghapon ng Sunday ko, nasa church po. Pero doon kasi Friday kasi ang namin simba.
So, pag Friday na gano'n, yun lang yung pinaka-day off namin. So, lahat po kami sinusundo. So, hatid sundo nga po. Very, tapos pakainin ka, maghapon ka, gano'n. Kasi sila mapalad po talaga kayo dito. Kasi, yung malaya tayo na makapagpuri. Kasi kami doon closed door. At may mga times po na, pwede kaming ma-raid. Pag na-raid kami doon, lahat kami, actually, ang kawawa doon yung senior pastor kasi siya yung pinaka-head ang din. Pero kami, pwede nila kaming ikulong din. Pero siguradong mananagot yung senior pastor doon. So, although ngayon hindi na po siya parang ganun kahigpit na, unlike before na mga naririnig kong kwento, ang isang mapagpapasalamat ko doon kasi yung mga, alam niyo po, unang-una, yung pagpunta ko doon, medyo hesitant po ako kasi alam kong Islam country nga siya. No, obviously parang ang isang worry ko doon paano ako magsisimba. Pero dahilan po yung inward witness ko na rin na nagpaalam po ako kay Pastor Boy na pinayagan po ako magtrabaho doon. Ako yung unang hindi makapaniwala na pinayagan niya ako magtrabaho. Pero glory to God, pumayag po siya. So, kasi ang prayer ko nang pag hindi pumayag si Pastor Boy, kahit naka-apply na ako, iba-back out ko lahat yun. Kasi bakit? Nire-respeto ko siya as bilang spiritual father at alam niya yung kalalagayan ko. Parang sa iba yun wala future ko yung isipin ko, pero hindi. Nire-respeto ko po. So, sabi ko kaya sa ang prayer ko na Lord, pag hindi siya pumayag, i-back out ko lahat talaga yung yung application, pero glory to God po, pumayag siya. Ako yung hindi makapaniwala nun. Pero yun na po, may plano po ang Diyos. Naniniwala ko ngayon pinapakita ng Diyos. Kasi para makita ko yung sitwasyon ng mga taong OFW po. At hindi po madali. Una-una, katulad ko po, nakikisimba kasi ako Although may ministry na po ako doon, nakikisimba ka. Pero yung malaya tayo dito mag-pray ng tongues Tama ba? Doon kasi hindi sila naniniwala sa tongues. Although naniniwala sila sa Holy Spirit, pero hindi kasi sila, yung sinisimbahan ko kasi hindi sila ganun. No po, so medyo limitado ako. So ano yung prayer ko? Personal po ako nagpe-pray ng tongues. Kasi hindi ko pwedeng ipatupad yun dahil may senior pastor po doon. Hindi ko pwedeng ipa-bypass yun. So nire-respeto ko pa rin po yung, yun yung ethics na tinatawag. So, napakahalaga po nun sa bawat tinuturo po ng mga, lalo na pag-training yun po. Nakinabang ako noon ng mga ganung bagay po. So, ganun po siya, mapalad tayo dito, nagaganap natin yung mag-pray ka ng tongues. Kasi iba po ang pati teaching, malalasahan mo yung, basta yung sarap ng pag alam mong galing sa Holy Spirit yung sinasabi sa'yo. Nagigets niyo po ba? Yung anointing, pati sa kantahan, yan. Kaya kami bumabalik dito para sa camping is dahilan sa anointing ng Diyos. Iba ang anointing ng Rema. At ang Rema po ay mapalad na binigyan ng Diyos na mabilis bumaba ang presensya po ng Panginoon. So, kumbaga namnamin natin yan kasi kami na nandun, bihirang-bihira. Kasi alam ko yung mga kantahan nila dun Although kilala ko rin po yung mga kasamahan ko din. Katulad nun po, okay lang siguro. Kasi di naman nila ako kilala, di rin naman nila masyado mapapanood to. So, yung mga kumakanta rin po doon, kumakanta pa rin ng worthy. Medyo lang po, yung mga ganong senaryo na sa kanila okay lang. Pero sa ating mga, sabi ka, pag Kristyano ka, yung mga bagay na hindi gusto ng Panginoon, hindi mo rin gusto. Amen po? So, may pagbabago dapat makita. May nakakita man o wala. Amen. Yun yung itandaan po natin bilang mga Kristyano. So, kami po ay patago kami. Pwede po kaming although nakakapag-soul winning din po kami, kasi by mall kami nagpupunta mga kabayan yung mga sinisharean namin. Pero dahilan po yung iba doon, ang isang iisipin nila is takot silang magsimba. Kasi nandun pa rin yung fear nilang magsisimba na pwede silang makulong. Pero po na kami, kagaya ko, nire-risk namin yung buhay namin doon na nagsisimba kami every Friday. So, hindi po siya madali. Siguro sa ibang bansa katulad ng Europe,
sa US, malaya yan eh. Pero po sa gagaya namin, nire-risk namin, lalo yung mga nasa Middle East. Somehow yung iba medyo ano pa, pero kasi pagdating po, pag Saudi kasi ang pinag-usapan is, ano siya, nandun kasi yung pinaka-sentro ng, yung sa, religion nila. Yung Mecca, na yung pinaka-hinahalikan nilang bato yun, na parang in your lifetime, pag nandun ka sa religion na yun, dapat puntahan mo yun. Hanggat evil ka, ganun sila gumastos all over the world, pupunta sila. Yun ang isang, nandun yun eh, malapit sa amin, nandun sa region na yun sa amin. So, ganun po yung namin. Kaya po mapalad tayo, namin po natin, kung parang maging po kayo, katulad nun yung camping, pumunta kayo, yung opportunity nyo po, hindi kagaya namin na kailangan, ang layo lang, hindi kami basta-basta pwedeng magpaalam ng bakasyon. So, tsaka po yung sa mga nandito po na suportahan niyo po yung kasi yung gawain ng Panginoon, dahil po ang lahat ng ginagawa natin, hindi natin sa pastor ginagawa. Sinagawa na po natin yan sa Panginoon. Amen? So, isama nyo rin po kami sa prayer. Yan, yung mga, actually hindi lang po ako na naniniwala po ako na gusto nang ipakita ng Panginoon sa akin yung nangyayari dun sa bilang yung OFW. So, kaya nga sabi nga, mag-start tayong mangarap kasi yung pangalan natin ay international. Amen? So, maaaring sabihin natin na may mga tao pong tatawagin para doon sa lugar. Hindi aksidente. Alam ko, bago pa pastor, di ba? Hindi naman maraming pinasang pangalan ng Rema, yung kung ano yun ng mga pero hindi aksidente yung international yung pangalan natin. So, tinatawag, maaaring taniman natin, at ang isang bagay po may pagpapasalamat ko, yung mga tao po na Kristiyano before, kasi meron pong tinatawag na CIGA dun sa churches in Jeddah. Ang dami po dun church. Nagulat ako pagdating ko dun, ang dami palang churches. Hindi lang sinasabi, pero marami pong churches doon. May GIL, would you believe, may CCF, may yung The Lord Reigns, may ganon, Loremi kung tawagin nila. Basta marami po, asing mga kilalang mga meron din doon. So, isang masarap mangarap na may Rema. Amen? So, isama lang po natin sa prayer na yung pong hindi rin aksidente na nakarating po ako doon. Sabi nga, ito yung unang bilhin sa akin ni Pastor Goy na di ka nakarating dyan kasi para lang kumita ng pera o magkatrabaho, kundi may ministry. Amen. At yung ministry po na yun, somehow sa pagtuturo ko, kung anong mayroon tayo doon, parang yun din ang pinapakain ko sa mga tao pong nandoon. Yun lang po, yung siguro yung masishare ko. So, magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Okay. Anniversary. Hindi po ako napunta ng Cambodia. Pero yung po kasi, hiningal ako. Yan, sarap ko ng pagkain kanina. Anyway po. Yun dati po kasi nagde-disciple po sa tatay po namin. Baptist po kasi yun. Hiningal ako. Yan. Po siya, kinokontak po niya kami. And dinidisciple niya po dati yung tatay po namin. Nagmi-mission din po sila. At naalala ko po, nag-worker din po yung tatay ko sa church. Ngayon po, kinontak niya po ako. Tinatanong niya po yung tatay ko. Ang tawag pa nga niya, Ka-Ernie. Hindi ko alam kung taga-Baler ba yun. Si may Ka-Ernie. Ngayon. Hindi alam na patay na po yung tatay po namin. 2008. So wala po siyang alam, wala siyang balita. Ngayon po, may balita po doon, kasi bawal nga po yung binabanggit ni Pastor Jovina, na bawal nga po yung mga tarpaulin, ganyan. Kasi nakakapagkwentuhan po kami nung pastor na yun. Nakalimutan po yung pangalan eh. Ngayon po, sabi niya pong ganun sa akin, ini-encourage niya po ako na mag-mission doon sa Cambodia, ganyan. Sabi ko ganun, kung kalooban po ng Lord, kasi international na naman po kami. Ganyan, basta kalooban po ng Lord, pag-pray po natin.
Malay niyo po, di ba? Eh ngayon po, may isang beses po doon, yung anak po nung pastor po na yun, ay na-raid po sila. Pinuntahan po ng mga pulis yung pinaggaganapan po ng mga services. Siguro may nagsumbong, ganyan. Buti na lang po kamo yung pinaggaganapan po ng service po nila. May rooftop. Ngayon po, hindi po nakita yung anak niya, babae pa man din po. Nagpapasalamat po siya sa Panginoon kasi ang galing ng Lord. Hindi sila nahuli, ganyan. At nag-ano nga po siya sa akin, nagsisend po dati ng mga picture nila na yung parang katulad din po sa atin, sa Rema, yung style, ganun. Pero bawal nga po yung mga yung tarpaulin kasi nga, po siya para siyang communist country. Bawal po yung mga ganun. Pero sabi ko ganun, bakit na-contact niya kami? Ilang taon na ang nakakalipas. 16 years na pong wala yung tatay po namin. Bakit naalala niya pa rin kami? So, yun po yung isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi may mga taong nagtanim po sa family po namin. Kaya may trixie po ngayon. Diba? At ayun po, sabi ko lang po na kung kalooban po ng Diyos, pag-pray po natin, malay niyo po, magkita po tayo dyan. Yan. Pero ayun po, matagal na po kami na panahon na nag-usap, ganyan, nag-encourage yan. Tapos parang balak niya po pag dadalaw po siya doon sa bahay po namin, wala na po yung father po namin, yung nanay ko na lang po. Pero ayun nga po, sa bawat isa po sa atin, dito po sa Pilipinas, malaya po tayo. So, po natin, i-grab natin yung opportunity na makapag-worship sa Panginoon. Hindi lang yung sa pagtaas ng kamay, kundi sa araw-araw ng buhay natin. Napiplease natin ang Panginoon. Amen po. So, yun lang po. And magandang hapon po sa bawat isa. Ayun, praise the Lord po. Ang laki na po ng pinagbago po ng lugar na ito. Naalala ko po last yung na-deploy ako dito, first time kong actually talagang mag-pastor, na masabing pastor kasi Montalban po, nag 3 months po ako doon na humawak ng simbahan na inaalalayan. Tapos sabi yung time ng deployment na wala magpapastor sa Baler, sa San Luis nga po. Sabi ni Pastor Boy, yung time ng deployment na, nagulat ako na pala yung ilalagay na magpapastor dito sa San Luis. Kumbaga sa kaalaman, talagang yung sasabi mo na hindi pa ganun karunong sa kaalaman pagdating sa Panginoon. Pero yun nga, sa biyaya ng Diyos, yun, kaya tayo nakakatayo naman. Amen po. Hindi naman sa galing, kundi sa galing ng Diyos pa rin tayo aasa. Amen po. At yun po, naalala ko po yung 2012 yata. Start po yun dito yata. Ewan ko kung sa mga nakala 2012 yata yun. 2012, tapos parang ilang years ako rito. Ayun, ko po na talagang yung dito, yung prayer, talagang sabi ko nga, yung simbahan dito talagang may masasabi ko na hindi talaga sa panalangin pa din talaga. Yung nakikita ko pagka may prayer, overnight prayer dito na nandun sila. Tapos pagka merong mga prayer na yung marathon prayer, nandun na may pumupunta lang. Ibig sabihin talagang na-train tayo dito sa Rema talaga na pakisabi nga sa katabi, may trabaho ka. Amen? Hindi lang po tayo tagabutas ng upuan, kundi meron tayong tungkulin na okay lang sana kung na-born again ka tapos napunta ka na ng langit eh. Pero hindi po eh. Na-born again tayo, bakit pa tayo narito? Amen? Hindi lang naman tayo para makinig lang ng sermon eh. Yes, nandun na yun. Pero ngayon, ginigising tayo ngayong anniversary na to na talagang yung kahalagahan. Kapag sa akin nga, na ang laki pala ng impact mo sa lugar mo. Amen? Pagkasabi nga sa katabi, malaki ang impact mo sa lugar mo.
Amen? Kasi ikaw ang kukontrol. Pakisabi nga, ikaw ang kukontrol. Amen? Nagising po ba tayo doon na tayo pala ang magdi-decide kung gusto natin yung lugar natin na lugar na magulo. Tayo rin na magdi-decide kung yung lugar natin gusto natin maganda at maayos. Ibig sabihin, nasa ating mga Kristiyano. Kaya, ang ganda po no, na magbukas pa tayo na magbukas ng simbahan ng mga prayer churches kasi pag may nabuksang simbahan, naniniwala po ako, may pinapatrabaho ang Diyos at number 1 dyan yung prayer. Amen? Kaya nga meron akong verse dito na basahin po sa inyo sa 2 Samuel po. Chapter 24, verse 24 to 25. Ngunit sinabi ng hari, hindi, maaari babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong tinak. Verse 25, gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Ano ang ginawa ni David? At sinabi niya dyan, nanalangin doon si David kasi sabi diyan, pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David. Amen? Kaya dito sa Baler, sa Isabela, sa Bulacan, nagtayo ng trono ang Diyos sa mga churches ang Panginoon dahil sa lugar ng simbahan na yan, may mananalangin. May magpe-pray sa bawat simbahan. At naniniwala po ako sa bawat simbahan natin na merong Kristiyano, merong mga member na magpe-pray. Ang sabi nga dyan, pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang salot sa Israel. Kaya ang laki ng impact ng church eh. Amen? Kaya pakisabi ulit sa katabihin, may trabaho ka. Amen? Meron tayong trabaho na ibinigay ang Diyos, hindi lang yan sa harapan kundi yung sa behind doon na hindi lang maggitara ka. Yes, maganda mag-ministry tayo pero may ministry din po na kahit hindi nakikita ng tao. Yun po yung ministry sa prayer. Amen po? May tagahayo, may tagapanalangin, may tagabigay. Amen? Kaya, yung prayer na yan, hindi pwedeng mawala po sa atin. Kasi, ulitin ko po, pakisabi mo sa katabi mo, malaki ang impact mo sa lugar mo. Amen? Kasi tayo ang kokontrol sa lugar po natin. Amen? Ayun lang po. God bless. Ayan po, pakinggan ninyo, tayo pupunta na sa giveaways. No, hindi pa. Ayan, sige, may dagdag na lang. Alam niyo po ba, kilala niyo po ba si Jebany? Ibig sabihin, siya lang ang binuhusan ng pera para matapos na mag-aral. No? Yung talagang pinagtapos ng college. Ngayon, ngayon, nakapag board exam, no? Pasado siya, nakatapos siya lang sa buong mga niya. So, pride ng angkan nito, pride ng family, na, tingnan mo, yung anak ko, nakapagpatapos ako, yung anak ko, ganun. Tapos, itong si Jebany biglang nagsimba sa Rema. Gumanong ka, ay. At ano po ang nangyari? Hindi pa ka nagsistart magtrabaho katatapos lang ng board exam Nag-worker na. Imagine niyo kung ano sasabihin ng magulang. Pagkatapos kitang buhusan ng pera at effort at lahat, tapos ngayon sasabihin mo sa akin, maglilingkod ka sa Panginoon. At least hindi naman si Satanas sa paglilingkuran. Di ba? Pero imagine niyo na ikaw lang sa buong clan natin, ikaw lang ang nakatapos pagkatapos ngayon, biglang kumbaga parang ikaw ang inaasahan namin na mag-aalis sa amin sa kahirapan. Di ba? Tapos biglang sumama ng camp. Biglang umaten ng Rema. So lahat ng pangarap ng magulang ay nalusaw.
para bang na-flash. At simula na ng battle yan. No? Ngayon, si Jebany naman, dahil sa alam ng pastor yan, alam ko na tinawag siya, alam ko na tinawag yan. Kinausap ko. Kunyari, ikaw si Jebany. Kunyari, anong pangalan mo? Jebany. No. Ngayon, dahil alam din naman niya eh. Kinausap ko, sabi ko, kung hindi ka rin lang magpapastor, umalis ka na ng Rema. Kasi dito, magpapakalat-kalat ka lang rin at hindi ka magiging pagpapala rito, magiging sumpa ka. Kasi alam mo na tinawag ka. Alam ko na tinawag ka. Alam mo yan. Alam ko to. Kaya kung hindi ka rin lang magpapastor, umalis ka na ng Rema. Dahil, magugulo ka lang dito. Kasi may mga tinatawag na Jebany at Jonah. Di ba si Jonah? Nagbilang ng malas yun doon sa mga kasama niya. Bakit? Tumakbo sa calling eh. Ngayon, huwag mong gagawin niya kung hindi ka sigurado na tinawag yung tao. Kasi ikaw maglilis siya. Ikaw pa manliligaw doon sa miyembro mo. So, ginawa po niya, pray. Walang tigil na prayer. At sa kakapray niya, naimbitahan niya yung bunso niyang kapatid, no, si Jolo. Lahat sila, J ang simula ng mga pangalan nila eh. At wala niyo anong nangyari. Nag-aaral yun. Susunod dapat sa kanya yun na makakatapos eh. Pero sa kagandahang loob o kagandahang sitwasyon, ano nangyari? Ayun, pastor na. Ayan, ngayon alam niyo po, sabi ko, pray lang kayo. Pray. Alam niyo po, paiksin ko po yung kwento. Yung nanay, tatay niya ay mga Kristiyano na. Nanay, tatay, Jebany, Jolo, at Jebano. Ang project nila, yung mga kapatid nila, maisama sa church. Nangyari yun nung nakaraang mga camping natin. Yung buong family nila naisama sa church. Kuha niyo mga kapatid. So prayer niya, masama niya yung family. Hindi ba, believe on the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Ang number one supporter ngayon ni Jebany, yung nanay tatay niya. At mga kuya niya. Wala nang umahadlang. At ngayon, sabi niya ganun, na ilalapit ko na yung pamilya ko sa Panginoon. So praise the Lord, nasasagot na yung family. No? Kasi doon sa simbahan, doon sa bayan nila, Dap-Dap po, Kalawag. Dap-Dap. Isla yun eh. Ngayon, may simbahan doon na yung parang nag-alaga din sa kanila pero hindi ganun dibdiban. Yung may tanks pero walang tanks. No? Ngayon, yung style ng pastor doon, ganito, ganyan. Ito pong mga nakaraang buwan, tumawag kay Jebany. Sabi niya, nung pastor, pupunta na ako ng Mindanao. Ito sabi ng pastor, pupunta na ako ng Mindanao, iiwanan ko na itong simbahan. At gusto ko, ikaw ang magpastor. Yung kahilingan ni Jebany, na family lang niya ang makuha niya. Ngayon, yung buong barangay niya, yung buong barangay ang binigay ng Diyos sa kanya. Nagbiyahe sila nung Friday. Tama ba ito? Nagbiyahe sila. Pumunta na roon. May dalang tarpaulin. Ang Rema ay may simbahan na sa lugar nila. Siyempre, anong gagawin niya? Alam naman natin kung anong gagawin eh. No? Sasamahan muna ni Jolo at saka ni Jebany. At ito pa maganda. Yung simbahan tapos may katabing bahay sa atin na. No? Ito
Kasi kapag ka nagbukas ng simbahan dyan, isa lang naman ang gusto ng Diyos eh, maging tagapanalangin ka. Maging taga-pray ka. This is my mission. No? Kaya ngayon, si Trixie, mabubuksan ng simbahan sa Halahala. Si Jebany, mabubuksan ng simbahan doon sa Calawag. Isla yun, isla. Nakakulong ka ron. Maraming mga tao. So, ngayon, dagdagan po tayo ng 2 simbahan ngayong November. No? Para saan? Para magkaroon lang simbahan? No, magtrabaho yan. Magpe-pray tayo. Pagpe-pray natin yung lugar. Amen po ba? Ayan, kaya purihin ng Panginoon kasi dinadagdagan tayo eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, may tiwala pa ang Diyos sa'yo. No? So, sino kaya ang susunod dito? Sino kaya? No? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang magtatayo ng simbahan yan o ng beer house? Tingnan natin. Tingnan mo yung katabi. Jesus ang pangako mo, mag-isa, hindi pababayaan, di iiwan kailanman ang pangako mo, nagbabago, malalang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Ay, okay po, bago ko ibigay ito, ewan ko pa kung kailan magko-closing ako, doon ang dami kong naiisip. No, ha? Kaya pag sinabi mong last na, hindi pa last yan. Yung ito pong si Jolo, kilala niyo naman si Jolo, di ba? Napaka-friendly nito. First camp niya, unbeliever pa siya. Pagkatapos niyang mag-camp, summer camp, abay believer na. No? Ang dami niyang kaibigan, ang dami niyang ang dami niya naging ka-close kagad sa camping. Ayan, no? Wala pang planong yung magpastor-pastor. Pero along the way, tinitingnan ko gano'n si Jebany, tinitingnan ko yung... May isa pang kuya yan eh. No? Na-born again dito, yung Jeric ang pangalan. Tapos, yung isang hipag niya, na napangasawa ng kapatid niya, dinala din ni Jebany sa summer camp sa Florida. Ano nangyari na born again? Kaya may yung hipag niyang born again, siya nagdala nun. No, mahirap kasing magpastor yung hindi marunong mag-soul winning. Dapat yung pastor, dapat soul winner muna bago magpastor. Ngayon, itong si Jolo, inoperan nga na hawakan mo yung binangonan, ano? Ngayon na panaginipan niya, si mama niya, at saka siguro si papa niya, basta ganun, na-stroke. Ano ibig sabihin na stroke? Di ba, kalahati ng katawan, ganyan? Parang paralyzed na stroke. Sabi niya, bakit kaya? Hindi naman si mama ko, hindi naman stroke si mama ko. Si papa ko, hindi naman stroke. Nag-iisip siya, bakit napanaginipan niya na yung parents niya ay stroke? Alam niyo, nung nagpastor na siya sa Binangonan, mga miyembro niya, stroke. Pinakita na pala ng Diyos sa kanya na itong magiging miyembro mo. At ang tiyaga niyang mag-akay-akay. Si Badong naman, tagahatid ng sasakyan. No? Pero ang ibig ko sabihin dito, makikita mo si Jebany, si Jolo, na nakikita mo yung calling, papastoran mo yan. Alam niyo mga pastor, ang papastoran natin hindi yung physical na tao lang, hindi yung spiritual na tao lang, kundi yung calling ng mga tao yun. Papastoran din natin yung mga tao, yung calling nila. May mga tao kasi gusto naman teacher lang eh, nagtuturo lang, pero hindi nila alam tinawag silang pastor. Iga-guide mo na hindi, huwag kang magturo lang, magpastor ka. Iga-guide natin gano'n. Kaya natutuwa po ako na nakikita ko yung from unbeliever na dumadaan sa pagiging believer. Ngayon may mga simbahan na, may mga hawak na, at mga anak na. No, yung church na binuksan, mga anak na. Ito buhay natin eh. Na hindi lang siya ang papastoran mo, kundi pati yung calling niya ay papastoran mo. Kasi ganun, ano pangalan mo? Ha? Anong Betchin? Ha? Mitzi po. Mitzi. Parang Ichi, Bichi, Midi, ano yung ha? Mitzi po. Michi. Opo. Micha.
Mitzi. Ay, ilan taon na? 24 po. 24. Ayan, ngayon, sabihin natin, tinitingnan kita. Hindi naman kita, ano eh. Last year ba nandito ka? Wala. So ngayon ka lang kita nakita. No? May parents ka ba rito? Yan, sa tabi-tabi. Nasa ibang bansa. Nasa isang bansa. O pwede kitang biruin. Pogi. Ay, opo daw. Hala. Ito, ano ba pangalan? Princess ba? Princess ka ba? Ha? O, naalala kita. Ano? Prinsesa ng Baler. Yan, Miss. Habang kasing nakikilala mo to, nakikita mo anong calling niya eh. Sinasabi ng Diyos niya, kailangan madala mo doon sa calling niya. Ikaw magdadala doon sa altar calling. O, lalapit siya, pero ikaw na pastor ang magdadala sa kanya na one day, ito ay magiging apostol at papatayin ito. Wala na, pag sinabi mo yun, hindi na mag-worker. Pero ganun talaga eh, isasama mo ganyan. Pero alam niyo po, tayo dito sa Rema, isa sa mga pinagkakatiwala ng Diyos para ipag-pray po ang Baler. Amen po ba? Ayan, kaya steady lang, faithful lang. Ngayon sa summer camp, ilang kaya makukuha natin yung time na para idalhin natin sa Panginoon na Lord, ready na ako. Ayan, ready na akong mag-worker. Hindi yung ready na akong mag-asawa. Ikaw pogi. Diniretso niya ako, pogi. Hindi ko naman tinatanong. Ito? Pwede ba silang pagsamahin? Hindi pwede. Tinatanong ko lang kung pogi, kung... Hindi, marunong makipagbiruan si ate. Tama? Joke lang naman. Huwag mo tutuhanin. Yan ba? Meron ba nagsiselos dito? Ikaw? Ayan, kaya... ay, hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, kamayan mo nga. Hawa kami yung kamay. Huwag mo bibitawan. Sabi mo, tulungan natin yung mga kabataan nating makarating sa pagkatawag ng Diyos. No? Amen. Ayan, o sige, yung kabila naman. Tulungan natin. Uy, bakit? Kayo naman, kayong dalawa. Kamayan mo. Inaabot na ng babae sa'yo. Ikaw pang sabihin mo, tulungan natin ang mga kabataan nating makarating sa kalooban ng Diyos. Ay, ko po, na-appreciate ko po kayo, nahangaan ko kayo kasi yung from Isabela, nakarating ng Baler. Na parang hindi kayo binagyo na from Bulacan dito pa nagsama-sama, no? Ayan, sulit naman Amen po ba? Kasi meron pa ata hanggang bukas, di ba? Hanggang next week pa yan, mga December 5 pa. No, celebration ito na kumbaga, tinawid ang bagyo no? Basta makarating dito. Ayan, kaya God bless you. No? Tingnan mo nga, meron pa rin yung mag-worker next term, yung mga naka-ready. Ito si Mitzi. Mitsa ng buhay mo. Ikaw ba si, Renzo, ito yung taga-Chowking ka ba? O taga Sari-Sari Store? Ano ba yun? Ikaw ba yun? Yan, alam ko yung kwento mo Ayan, kaya sino pa? Si Marian Rivera. No? Ilan taon ka natin? 21, batang-bata pa. Alam niyo, nakakatakot. Kanina, nayari na ako doon. Alam niyo mga kapatid, yung alam niyo, isa pinakahadlang sa yung sa pag-worker, boyfriend. Ayaw mo na. Gusto mo akong magkaroon? Sige nga, tayo nga kayong dalawa. Okay, 2 seconds lang ang delay. Sige, harap kayo doon sa kanila. Doon. Hindi, harap doon. Ano ba pangalan mo? Jefferson po. Jefferson po.
Haba, Jefferson. Ikaw naman, Mitzi. Tinatanggap mo ba? Sige, tingin kayo. Harap, tingin kayo sa isa't isa. Tingin. Tingin. Huwag mo ko tingnan. Look into my eyes. Tingin, sa mata ka tumingin. Sige. Lagay yung kamay dito. Break ka din. Pag tumawa, may gusto. Baba ang kamay. Titig. Napagkakalata ka eh. Again. Takip. Pag tumawa, may gusto. Baba ang kamay. Yung tigas sa mukha. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sa mga simpleng gano'n, nasaya natin, ano? Ayan. Jesus ang pangako mo. Basta Rodel. Isa, hindi pababayaan. Iiwan kailanman.